umabot pa daw sa gusto mong i-give up yung career mo Yeah. para umuwi ka sa Amerika. There was one day na I visited my dad sa LA. Nakatira siya sa LA nung time na yon. Lumabas na yung first album ko. Tapos I visited them, na miss ko talaga sila. So siguro matagal yon na hindi ako nakapunta sa US, di ba? Tapos nung time na nag-visit ako sa kanila, nung panahon na yun kasi pwede mo pang, di ba remember before, back in the day, you could still bring yung paalis na family member sa gate. So, nandun sila, my dad, my tita Rio, nandun sila sa gate. Tapos, bye, iyak-iyak ako. Nagka-cross na ako nung connecting tube. Alam mo yung gumaganon ako. Parang, I wanted to go back. Pero pinilit ko yung sarili ko talaga to go all the way into the plane. Pag upo ko sa seat kong ganon, may flight attendant na lumapit sa akin. Sabi niya, "You're Miss Rachel." Sabi niya, "You're my daughter's favorite. She knows your song." Alam mo yung parang naging sign. Alam mo yung parang, ganun. Sige na nga, uwi na nga ako. Parang ganun. Pero iyak ako ng iyak nun. Kasi parang sabi ko, is it worth it? Kasi parang, okay, may success ka nga, pero wala ka naman sa piling ng pamilya. It's just my lola. So, na-miss ko talaga sila. Pero balik ka Pilipinas. Bumalik ako. Oo, Kasi parang I bumalik ka. thought, sorry ko, it's a sign. Baka, meant pa ako talaga to keep going sa, paggawa ng mga Baka kanta. makilala ko pa si Dingdong Abansado. Ay, naku! kasi doon na nangyari yun. Yung pala may naghihintay sa kanyang love life. So, bawal. Paano nangyari si Dingdong? Ay, pinag-uusapan lang natin ito ha, kasi si Dingdong tsaka si Jessa, kaibigan din natin. Yes. Pero alam na niya ito, alam mo na yun, Jessa, di ba? So, nung mga panahon na yon, sila talaga ang naging mag-love team. That's right. Oo. So, but how did that happen? Hindi Kapit-bahay mo siya. Kapit-bahay ko siya. So, because nga, lagi kami magkasama sa mga provincial tours noon. Naalala ko, naalala niyo pa yun, ang mga dati, yung mga soft drink wars, yung mga shampoo wars, di ba? Laging may mga tour yan sa probinsya. So, lagi kaming magkasama. So, yun, dahil nga kapit-bahay ko rin siya, naging close kami, naging very close friends. Okay. Yun. So, what, nagsusulat siya ng kanta para sa'yo, ganon? He was writing songs, tapos yun, humingi ako ng song sa kanya. That's how it started. And of course, hindi naman kami ginawang love team ng any film outfit or TV network. It just happened naturally talaga. Kasi Concerts nga, together. Oo, concerts together and yung music. Because nga, he would write songs for me and gano'n. What was the first song he wrote for you? Yung Much Longer. So, Much yung, Longer. oo, Anong tono nun? Much longer, we couldn't make it last. Much longer, this love is fading fast. Yeah. Wow. Yeah. Very talented talaga yung si Dingdong din, Ay, ano? napakagaling sumulat at kumanta. Tsaka masipag. At matalino. Very smart. Oo. So, Yeah. 3.5 years, this relationship lasted. So, bakit nauwi sa hiwalayan? It's hard to say, parang we were so young. Oo. Siyempre, away-away. Alam mo na, yung mga ganung wala namang kwenta, pero ngayon, parang in hindsight, di ba, parang, siguro kasi nga, may nakalaan din talaga na iba para sa kanya. And I can't imagine a universe where his daughter Jada wouldn't be with us. Right. That had to be, di ba? And of course, he found a better love. And I found also a yeah. love that fits me more. di ba? Right. So, Naku, dito na nagsimula ang mga heartbreak songs. Dito na. Sinong gumawa nung Paalam Na? I wrote that kasi nung naghiwalay na kami nito, he wrote me a letter. Pero English yung letter. Kasi di ba medyo English yung si Dingdong. Kaya ginawa ko siyang parang poem na Tagalog. Based on kung ano yung nilalaman ng letter. Oh, wow. At yun ang naging lyrics ng Paalam Na. Totoo ba? Tapos sinulatan niya ng music. Okay. So music siya and lyrics ako. So, itong Paalam Na, dito na ba tumatak yung heartbreak song sa'yo? Yes. Oo. oo, How does yeah. that sound? What was the chorus? Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin. Ay, sakit. Ano ba yan? Para ako naiiyak. Yun nga. Ano diba? yun? Yun yung, nung panahon ko, nung 90s, nung lumabas tong kanta na to, hindi pa hugot ang tawag sa mga ganitong kanta. It started with the letter S. I don't know if you guys remember this. What? Senti. Senti, Do you remember? correct. Ang title ng album na yun was Sentimental. Because Senti. Ayun. Senti. Yes. Alam ng buong mundo para kay Dingdong yon.
Alam nila. Alam naman ng nila, mga Pilipino. oo, Di ba, in the oo. same manner na alam natin lahat ng chismis ngayon, nung panahon na yun, alam din natin kahit wala pang social media. Correct, correct. Kasi pinag-uusapan nila Ate Ludes at saka yun. ni Boy Abunda Correct. at Chris Aquino. Yung Diba? mga TV shows ng Mga araw, TV marami pa shows. mga showbiz, mga chismis shows, di ba? So, pero posible pala na kahit na magkarelasyon, maging close friends. Oh, yes. You became friends. Yes. After that, of course, may panahon na hindi mo na kami nag-usap mga 6 months siguro. Ano yung kahit magkapit-bahay kayo? Hindi, lumipat na eh. Ah, lumipat Lumipat na at na. this point. Pero it was so funny kasi nung nag-10th year anniversary ako sa folk arts, hiwalay na kami nito. Wala akong idea na mag-show up siya doon. Kasi nagpadala na siya ng bulaklak, na nag-good luck na siya. Break a leg. Akala ko, hindi dadating, di ba? Yung pala dumating. Pero at this point, friends na lang talaga kami. Wala na Okay. talaga. Naku, So, syempre, yung mga fans umasa. Umasa pa rin sila. Pero your therapy became theater. yes. So, after that, nung I think 95 yata yon. After that, nalinya naman ako sa teatro. So, I started doing original Filipino musicals, Alikabok, Ang Larawan, Sino Ka Ba, Jose Rizal. Pero bata ka palang nag-theater ka na talaga. Yes, I started with Sound of Music when I was a little girl. Tapos I did Peter Pan when I was 18. So parang talagang first love ko talaga yon. Pero syempre, di ba, dahil busy tayo sa showbiz, hindi ko masyadong na-prioritize. Pero dahil I love theater, I would do at least one musical a year. So pinangako ko sa sarili yon, that's for my soul. Parang bibigay ko to sa sarili ko dahil ito yung kaligayahan ko. So yun yung ginagawa ko talaga. Ang galing, yung career niya, talagang from being a hitmaker, syempre in music, concerts, and then even theater, and later in movies. What does it Yeah. take? What does it take para maging ganun? Kasi, nag-glee club din ako, no? Mm-hmm. Pero, di ako nalinya doon kasi gusto ko talaga, I like to write. Yes. So, journalism ako napunta. At some point, magde-decide ka Mm-hmm. kung ano talaga yung pursue mo ng talagang may tapaoho ka na dyan. Yeah. Kailan nangyari yun for you? Talagang in my heart, musicals talaga, live performance pa rin talaga ang forte ko. Ayun. Pero at the same time, syempre, iba yung, di ba, just because yun yung first love mo doesn't mean na that will pay the bills, di ba? So dun ka syempre sa kung ano yung medyo mas lucrative, di ba? Mas malaki ang kita as they say, di ba? So nalinya ako sa concerts and film. Kasi kahit papano, pag gumawa ka ng pelikula, di ba, that enlarges you. Kaya gumawa din ako ng maraming mga parang mga action films, Raymart Santiago. Mahal kita, Stella. Asawa kita. Mahal din kita. Napakasalan mo ko. Sabay na pinagligpis ang puso natin. Pero hindi kasama dyan ang pagiging kriminal mo. Alam mo ba? Gusto kitang yakapin. Pero pinipigilan ako ng galit ko dahil niloko mo ako. Isa akong damsel in distress. Ah. Ako lagi yung parang Okay. leading lady. What's your favorite movie that you made? With Raymart, yung Mumbaki. We lived in Banawi Rice Terraces for like 3 months. What? Shoot namin yun doon. That must have been an experience. Ay, grabe. Walang aircon. Wala. Buhay probinsya. Oo, may banyo naman, may banyo. Gumagawa lang sila ng banyo-banyo. No. Miss Corina, hindi mo kakayanin. Ay, I hindi don't ko kaya think. yun. Hindi mo kaya. I don't Oo think so. nga. Nakikita ko si Albert Martinez nagtutoothbrush dun sa may drum ng tubig. Yung ganun ba? Ay, hindi ko kaya. Pero ang gwapo niya, kaya parang, Oo nga. hello, good morning. Parang ganun. So, yung TV shows naman, you also did TV. Mostly yung mga, hindi teleserye pang uso nun eh. Yung mga drama anthology, di ba? Yung mga drama-drama na mga, yung nag-uumpisa natatapos yung Star, mga alaala, yung mga ganung film, mga Mother Studio, yung mga ganun. Which you all enjoyed. Yeah, I diba? loved it. Kaya lang, it took a toll on my voice kasi yung iyakan, sampalan, yung mga ganon. Siyempre, pag ginawa mo yun, puyat-puyat ka, wala kang tulog, tapos may concert pa, dun ngayon nag-umpisang masira yung voice ko. So,